Anong protege nang emotivate siya ni Mentor Aiza na hugutin ang regret na nararamdaman sa kanyang ama para makanta ng maayos ang song na ibinigay ni Mentor Glock 9. Now singing her own version of Tiffany's Could Have Been, here's the R&B sister, Prison. Yung mentor po na nakabunot po sa pangalan ko ay si Sir Glock. At yung kanta na napili niya para sa akin ay Could Have Been by Tiffany. Naiyak ako nung rehearsal kasi parang nirelate niya sa story ko. Ako, share lang. Hey! Share lang. Dali, kami. Share lang. Share lang. You can't hide your emotions all the time, Suza. Hindi naman po talaga ako nagtanim ng galit sa father ko. Siguro din po may purpose din si God kung bakit niya kami, nagkahiwalay kami. Kasi dahil doon parang ang dami kong natutunan. I'm just about to die. When I think about what could have been, it makes me want to cry. The sweet words you whispered didn't mean a thing. I guess our song is over as we begin to sing. Every time I get my hopes up, they always seem to fall. So what could have been is better than what could never be. And on a cold and lonely night. How can you hold what could have been on a cold and lonely Prison, ladies and gentlemen, Direk Bert. Nabalitaan ko na parang masyado kang naapektuhan nung nangyaring drama sa buhay ni Lovely, no? Kasi nasa similar situation ka din, meron kang issues sa tatay or something. And so, parang sinabi ko, pag ang isang singer talagang magaling kumanta, hindi lang hinahanap ko yung husay kumantay. Kailangan ma-move mo ko maramdaman ko na may pinanggagalingan yung kapareho niyan, yung kinanta mo, Could Have Been, di ba? Parang aspirational, parang may hinahanap ka. So, nailabas mo yon. Nailabas mo yun. Nakita ko ngayon yun. In spite of, ilan taon ka na? 16. So, 16, meron ka ng nararamdamang pain, di ba? So, sinabi nga din ni Sherry, na yung mga tension, yung mga pain na ganyan, dapat magamit ninyo in a positive way sa performance. Parang nagawa mo ngayon. And so nakita ko na yung both sides mo. Last week, masaya ka Di ba? Nag-super bass ka, di ba? So, sorry nga lang, napunta ka sa bottom 2. Pero nandito ko pa rin ngayon.
So, Pero so far, sa ganda ng boses, Bert, siya palang so far para sa akin. magaling siya talaga kumanta. Nagpakita ng ganda ng boses. And I'm sure having a mentor like Aiza, hindi ka niya alagaan kung hindi niya pinaniniwalaan ang boses mo. Yun nga lang, tama nga, Bert. Sometimes we tend to have a lot of them with a habit of using their hands too much na hindi natin nakikita kung saan nanggagaling yung movement ng kamay. Minsan, ka lang, isipin natin, let the heart move you. But sa ganda ng boses, tumayo talaga yung balahibo ko. Ako naman, kukontra ako ha, kay Bert. Ako naman, hindi ako naman na-move sa pagkanta mo ngayon. Parang ang feeling ko panay drama. Pero, confident pa rin ako kasi ang ganda ng boses mo eh. So, miski walang drama, tingin ko makakalusot ka pa rin. Kasi miski anong kantahin mo, ang linis-linis ka kumanta. So, yun, mag-ano lang ako. Parang, Pero sa nakita natin, may drama din yung buhay niya, di ba? oh, definitely. So, Babae kasi. nagamit. Madrama talaga kami. Gusto ko lang tanongin si Aiza, ano ang feeling mo dun sa choice ng song na binigay ni Glock 9? I think bagay na bagay sa kanya. That's why we were able to use her story, no? Para mas maging, mas magkaroon ng kwento. Kasi po, well, sorry sir, I have to disagree with you, no? Na sinasabi mo na may drama ganyan. Kasi para po sa akin, and naniniwala ako na, of course, you're a songwriter. And ang artist, ang singer, kaya nagiging art ang singing, is kapag nailalagay mo yung sarili mong interpretasyon sa isang kanta. How do you make it your own? Ginawa na ni Tiffany yan eh. So how did she make it her own? I think she did amazing. Alam mo yan sa ginawa niya kanina. Kasi ginamit niya yung kwento niya para maipakita sa mga tao na ito tong kanta na to. And I think she did just that. All right. Very, very proud of this kid. Thank you, Aiza, and thank you, Criza. Ito, tanay naman natin sila kayo, na-touch ba kayo sa pagkanta ni Criza?